morning po sa lahat ng makapanood sa atin. May impormasyon ngayon na kung saan ay nababahala ating kaibigan patungkol sa malakas na lindol. Pataas ng pataas ang pagyanig sa lindol ngayon mga idol. Nababahala si kaibigan sa nakikita nila. Wala man tayong magagawa dahil mas mahalaga po talaga ang trabaho. Kaya para malaman ninyo kung bakit siya nababahala sa mga kababayan po natin mga Pilipino. Dahil napakarami pong mga building po dito sa Pilipinas. Kung isa ka man po doon nagtrabaho sa matataas na mga building, nako mga idol, ingat na lang. May nakita si kaibigan na aabot ng 8 magnitude dito sa atin. Kung sakali man mangyari yan, talagang nakikita ng ating kaibigan ang epekto. Napakaraming buhay ang mamamatay. Bakit nasabi ng ating kaibigan? Dahil napakaraming mga building dito na matataas mga idol. Panoorin nyo at pakinggan itong pabala ni kaibigan. Parang umiiyak na siya si kaibigan na ito po talaga ay hindi na mapipigilan ang sakuna na kung saan napakarami na ang nawala dahil sa mga building na gumuho. Kaibigan, sa tingin po ninyo kung aabot po ng 8 magnitude, kung segundo lang, okay lang po ba yan? Okay lang unta guys. Sabi ng ating kaibigan 88, okay lang po kahit umabot pa ng 8.3 magnitude. Basta segundo. Pero kung aabot ng, Diyos ko, 1 minute, ito po ang masasabi ng ating kaibigan. Napakaraming napakaraming buhay ang mamatay, mawala. Tandaan po ninyo ngayon, manalangin tayo kung nasa critical pa rin tayo na kalagayan. Wala pa rin mga idol. Talagang disgrasya pa rin ang aabutin mo. Pero kaibigan, itatanong ko, sa tingin po ninyo, mayroon ba talaga na aabot ng mahigit 8 ang magnitude? Sa ikaw lang kung ano pong nakita ninyo ngayon. Tama. Tama ka. Sabi ng ating kaibigan, ito talagang mangyayari talaga yan. Kasi umabot nga dito sa Sarangani ng 7.9. Pataas ng pataas po ang intensity mga idol. Kaya tandaan po natin, hindi po kami pwedeng manakot sa inyo yung nagtatrabaho sa building. Pero ito lang po masabi ko, ginawa ng Panginoon ang normal na pag-iisip natin para makapag-isip tayo ng tama kung saan tayo lulugar na hindi tayo mapapahamak. Tandaan po ninyo ito mga idol, kung ano po ang dapat ninyong layuan ng mga delikadong lugar kung may lindol. Ito po kaibigan. Tama ka. Oo, sakto yun. Tinod na. Kaibigan. Sabi po ni kaibigan mga idol, alam po ninyo kung gusto talaga ligtas po kayo, walang pinsala na buhay, talagang layuan ang mga nababanggit po natin. Tulad po ng building, huwag tayo dyan. Kung magpagawa tayo ng bahay, hindi na lang konkreto. Talagang nakikita ng ating kaibigan na grabe, napakalagim na impormasyon ang kanyang nakikita sa mga may bahay na mga 3 story, 2 story, yung mga building na itinayo ng mga mayayamang tao para doon na
magninegosyo at doon nakatrabaho ang mga kababayan po natin mga Pilipino. Napakaraming nakikita ng ating kaibigan na mapipinsala ang kanilang buhay. Hindi po tayo makatulong dito kasi mas mahalaga po ang trabaho kaysa mapasmo ka. Wala kang magagamit, wala kang makakain. Pero ito lang masabi ko, kung mayroon kayong mga pera ngayon, kung nagtatrabaho ka sa mga building ngayon, matataas, paghandaan mo po ang hinaharap na mangyayari. Mas maganda, pag-isipan natin. Ang pira mga idol, kung may sapat ka na pwede ka naman po lumikas doon. Diba? Kumpirmado ng ating kaibigan na talagang mayroon pong pinakamalakas na lindol masagupa sa Pilipinas. Ang nag-alala si kaibigan ang pinag-alalahan po niya dito sa Pilipinas yung mga building na matataas po mga idol, dahil napakarami talaga daw ang nakita nila na talagang matatabon at mamamatay. Kaya tandaan po natin itong mga ipinapaabot ng ating kaibigan, talagang mangyayari po talaga ito. Kahapon 4 na beses po ang pagyanig sa lindol o sa lupa. Sa Venezuela, grabe po ang panik ng mga tao. Ilang buhay na ang nawala. Rescue. Tandaan ninyo, kapag naabutan ka ng malakas na lindol na nasa 6th floor ka, talagang wala na. Hindi ka pa disgrasya sa tipak ng hollow blocks. Wala na. Patay ka na sa panik. Tama yun sinasabi nyo. Salamat kaibigan. Sabi ng ating kaibigan, ito sa totoo lang, binigyan kayo ng magandang pag-iisip para makapag-isip po tayo ng maayos kung saan tayo lumugar na hindi tayo madisgrasya, mapapahamak. Kaya sinabi ng ating kaibigan noon, ang disgrasya guys maiwasan. Tandaan nyo ngayon ang babala ng ating kaibigan mga idol. Ito lang po masabi ko, manalangin kayo at tandaan natin ang mga impormasyon ng ating kaibigan. Talagang nakikita nila na kailangan talaga natin maghanda ngayon at magpakailanman hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, dahil palala na ng palala ang sitwasyon natin mga idol. Nakikita na ng ating kaibigan na sinabi na niya, lumayo kayo dyan sa lugar na yan, mga dagat. Tatapusin ba tayo sa sakuna? Guys, hanggang dito na lang. Paki-report ni Ghost Hunter 88 fans, scammer po yan mga idol. Fake account yan. Itong video natin ngayon, i-upload yan niya sa Facebook. Hindi yan ako.